For the work na lang forever, walang planong mag-love life. Pangangansyaw kay Melody ng kaibigang si Maristel. Kumakain sila sa bagong bukas na restaurant ng isa pa nilang kaibigang si Angie. Matagal na silang magkakaibigang tatlo. They've been friends since high school. May iba pa namang kaibigan si Melody, pero ibang closeness niya sa dalawa. Kailangan mag-work ani pa ni Melody kay Maristel. Pero 30 na tayo, friend. Okay lang, life begins at 40 naman Bali walang tugon ni Melody. Wala pa rin namang asawa ang mga kaibigan niya, ngunit may nobyo ang mga ito. Saka sino bang nagsabing wala pa siyang asawa? Kasal na siya, wala nga lang nakakaalam. Noong nakaraang taon pa siyang ikinasal actually. Masyado nang matutuwa ang boss mo niyan sa'yo, Melody. Natatawang singit ni Angie. Ilang taon ka na nga ulit dyan sa trabaho mo? 5 years na, sagot ni Melody. Sekretarya siya ng CEO ng isang conglomerate, ang Leviste Incorporation. Iwanan mo na ang boss mo at nahahawa ka na sa pagiging workaholic niya. Humanap ka na ng ibang boss, yung may day off at hindi istorbo kapag hindi oras ng trabaho. Payo pa ni Maristel. Ngumiti lang naman si Melody sa sinabi nito. Paano naman niya iiwan ng kanyang asawa? Mahal niya yun. Natatawa na lang siya sa loob-loob niya. Yes, she was married to Alonso Leviste IV. Unfortunately, silang dalawa lang ang nakakaalam niyon. 3 taon na ang relasyon nila. Sa unang anibersaryo nila ay nagpakasal silang dalawa ng patago. Sa ibang bansa nila yung ginawa para walang sino man ang makaalam. Bilang sekretarya ni Alonso, may oportunidad siyang makasama sa mga business meeting nito abroad. Kaya naman noong inilok siya ng asawa ng sekretong kasal sa US, hindi na siya tumanggi dahil nagmamahalan naman sila. Magdadalawang taon na rin silang mag-asawa ngayon. Mag-asawang hindi magkasama sa bahay. It worked that way. Hindi rin alam ni Melody kung paano nag-work ang setup nila. But surprisingly, hindi pa naman nila pinagtatalunan. Nakakatakas naman sila kapag may trabaho sa ibang bansa si Alonso. Nagkakaroon sila ng pagkakataong magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Bubong nga lang ng hotel. Ngunit sapat na yun kay Melody. Hindi pa naman ako 40, kaya okay lang ako. Ani Melody sa mga kaibigan. At isa pa, hindi pa rin naman kayo nagpapakasal, kaya wag niyo akong i-judge. Kala mo naman kay babata pa nila Hiyang-hiya naman ako sa edad niyong dalawa. Pabiro niyang saad. At least kami may mga jowa. Depensa ni Maristel. Ako nga may asawa na Sa isip-isip niya, sabay ngisi sa mga kaibigan. Bakit ba kasi ang love life ko ang paborito niyong topic? Wala na ba tayong ibang pwedeng pagchismisan? Tantanan niyo na ang edad ko dahil wala akong balak gawin ng mga sinasabi niyo. Magsasalita pa sana si Maristel, ngunit nag-ring ang cellphone ni Melody. Hay nako, ang boss mo na naman yan sigurado. Reklamo ni Maristel na may kasama pang irap sabay halokip-kip ng mga braso. Sandali lang sasagutin ko lang to. Aniya sa mga kaibigan, saka tumayo at lumabas mula sa restaurant. Mahal, bakit? Pabulong na tanong ni Melody nang makasigurong walang tao sa paligid. Are you still outside? Tanong ni Alonso sa kanya sa kabilang linya. Hindi naman ito mukhang galit na nasa labas pa siya. Sinipat niya ang oras sa suot na wristwatch. 10:00 pa lang naman ng gabi. Yes, why? Do you need something? No, I'm just checking on you. I'll tell Mang Pablo to pick you up. Tawag ka lang mamaya, okay? Alam mo, feeling ko nakakahalata na sa atin si Mang Pablo. Palagi mo na lang akong pinapasundo sa kanya Wala naman kay Mang Pablo yun. Sanay na naman pati siya na palagi kitang kasama. Ani Alonso. Saka kaysa naman nag-aalala ako kung nakauwi ka na o hindi pa. Kaya mas mainam nang may sundo ka. Oo na. Melody, mahal. Pasensya ka na kung ito pa lang ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon Huwag ka mag-alala. Kapag maayos ng lahat at nailipat na sa pangalan ko mga assets na para talaga sa akin, ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Alam ni Melody na kapag isiniwalat nila ang relasyon nila,
ay maaaring ipagkait kay Alonzo ng lolo nito ang kumpanyang ito ang nagpapakahirap sa ngayon. Si Alonzo ang successor sa ngayon. Ngunit kapag may ginawa itong hindi nagustuhan ng lolo nitong matapobre, ay baka ilipat sa pinsan nitong si Arthur ang pagiging CEO ng LVI. Hindi yun maaari. Kahit si Melody ay hindi makapapayag. Hindi dahil sa gusto niyang pera. Sanay siya sa wala. Sanay siya sa simple at sa sakto lang. Pero nakita niya ang hirap ni Alonzo sa korporasyong yun. Hindi naman ako nagde-demand. Ani na lang ni Melody. I know, but I'm taking tulong. Halos 2 taon na tayong kasal. At walang problema yun sa akin. Sa ngayon wala pa. Paano na lang kung bigla kang magsawa sa akin dahil wala akong lakas ng loob na ipaglaban ka? Pinakasalan mo na ako. Ano pang poproblemahin ko? This is not a normal setup, Melody, my wife. So? I'm really sorry, mahal. I promise na babawi ako sa'yo kapag okay na ang lahat. Tigilan mo na ang kakasorry mo, Alonzo. Mag-sorry ka sa akin kung magpapakasal ka sa iba dahil ide-demanda talaga kita. Natawa si Alonzo. Paano ako makakapagpakasal? Hindi na ako makakakuha ng Senomar, hindi ba? Well, sa impluensya mo at ng pamilya mo, I'm sure you can find a way. Pero kahit namulubi ako, ide-demanda talaga kita. Pananakot niya sa asawa. I will not dare. Mabuti kung ganun. Oh, paano? Babalik na ako sa loob ah. Baka sabihin ng mga kaibigan ko, ginagawa mo na naman akong alipin. Natatawang sabi ni Melody. Mukhang binabash na naman ako ng mga kaibigan mo ah. Because they don't know that you're my husband. I know. Anyway, tumawag ka kapag pauwi ka na. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka nakakauwi. Napangiti si Melody. Hindi pa rin nagbabago si Alonzo. Mula noong magnobyo pa lang sila ay ganoon na ito. Hindi napapakali hanggat hindi siya nakakauwi sa bahay. Pati ang kawawang si Mang Pablo ay iniistorbo. Imbes na nagpapahinga na. Minsan ay napapangiti na lang siya kapag naaalala na palihim ang panliligo sa kanya ng asawa. Hindi niya akalain na pang CEO pala ang beauty niya. Maganda naman siya at hindi rin papakabog. Ngunit di hamak na magaganda talaga ang mga babaeng nai-inlove sa asawa niya. He is one of the hottest CEO and entrepreneur in the Philippines at tapupan ng maimpluwensyang negosyante at kilala sa bansa. Kaya parang fairy tale na inibig siya nito. Una pa lang daw nitong kita sa kanya ay crush na siya ni Alonzo. O diba? Back ang beauty niya. Okay, sige po mister. May siglang sagot niya sa asawa. Ayaw mo pa rin bang ibili kita ng sasakyan, mahal? At ng driver? Natatawang tanong ni Melody. Hindi kasi siya marunong magmaneho. Hindi niya matutunan dahil wala siyang lakas ng loob. I can hire a driver for you. Ang sosyal ko namang sekretarya, may sariling driver. Sarkastiko ang sabi niya sa asawa. Alam mo, sige na, at kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Okay, enjoy the rest of the night. I will wait for your call, okay? Okay. I love you, mahal kong misis. I love you too, mahal kong mister. Pabulong na sabi ni Melody sa asawa dahil nakita niyang palabas si Maristel. May dalangkahan ng sigarilyo ang kaibigan niya. Mukhang magyoyosi ito kaya lumabas. Trabaho pa rin ba, friend? Gabi na ah. Ani Maristel sa kanya. May itinanong lang naman siya. Pagsisinungaling ni Melody. Ay, hindi pala pagsisinungaling yon. Dahil may itinanong naman talaga si Alonzo. Baka naman iba na yan ha? Hindi ka ba nililigawan yung boss mo? Hindi agad nakasagot si Melody. Ikinunot niya ang noo at saka umiling. Sinasabi ko na sa'yo, Melody ha, ang mga mayayaman na yan, hindi tayo seseryosohin dahil hindi natin sila ka-level. Paalala ni Maristel sa kanya. Ilang beses na ba niya yung narinig? May hugot kasi si Maristel sa ex nitong mayaman. In love si Maristel sa lalaking yun. Ngunit hindi ito pinaglaban. Kaya hayon, mula noon ay hindi na nagnobyo ng mayaman si Maristel. Kaya lang, tambay naman ng ginawa kaya masakit din sa ulo.
Hindi man nagrereklamo si Maristel, ay alam niya nagkakaproblema ito dahil minsan na niyang narinig na nag-uusap ito at ang nobyong si Gerald. Halos magmakaawa si Maristel sa nobyo na maghanap na ng maayos na trabaho. Hindi naman siguro lahat ay kapareho ni Apollo. Nakangiwing sabi ni Melody. Agad na nalungkot ang mukha ng kaibigan niya nang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend nito. Pare-pareho lang ang mga yan na walang bayad. Mas importante ang pera kaysa pag-ibig. Wala kang pera, wala kang silbi. Akala naman nila madadala nila sa hukay ang pera nila. Kalma lang, Maris. May ngiting awat niya sa kaibigan. Na-high blood pa rin talaga ako sa Apollo na yun at sa nanay niyang ang sarap ihagi sa Pacific Ocean. Kung alam ko lang na walang boss ang Apollo na yun, tinanggap ko ng 5 million na inoffer ng nanay niya sa akin. Walang yasya. Eh di sana hindi ako nagpapakakuba sa pagtatrabaho ngayon. Natawa si Melody. Totoo yun. Inofferan si Maristel ng nanay ni Apollo ng malaking halaga. Bigla ay naisip niya, paano kung gawin niya ng magulang ni Alonzo sa kanya? Huwag naman sana silang dumating sa puntong ganoon na parang sa pelikula lang nangyayari. Kaya ka nagpapayaman no, para maipamukha mo sa ex mo at sa nanay niya na ikaw ang sinayang nila. Hindi agad nakasagot si Maristel. Marahil ay ayaw lang nitong aminin, ngunit yun ang totoo. Masama ba yun? Maya-maya ay tanong ni Maristel. Para sa akin, hindi masamang magpayaman. Pero wag naman para makapaghiganti. Do that for yourself and for your family. Hindi na sumagot pa si Maristel. Hinit-hit na lang nito ang yosi at saka nagbuga ng makapal na usok. Halos maubos si Melody dahil doon. Bago mag-alas 12 ay nagkayayaan na silang magkakaibigan na umuwi na dahil malalim na ang gabi. Kamusta ang get-together mo kagabi? Tanong ni Alonzo kay Melody. Maaga siyang pumasok sa opisina kinabukasan. Inaayos niya ang mga papeles sa mesa ni Alonzo tulad ng palagi niyang ginagawa. Okay naman, tipid niyang sagot. Nang maayos na ang mesa ay nilapitan niya si Alonzo para ayusin ang necktie nito. Napangiti siya nang halikan ng asawa ang kanyang noo. Good morning, mahal. Bati ni Alonzo sa kanya kahit huli na. Nakangiti ito ng matamis. Good morning too, mahal. Tinitigan ni Melody ang kabuuan ng asawa. Yan, okay na. Ikaw talaga, pag ninektay na lang hindi mo pa magawa ng maayos. Paninermo niya rito. Araw-araw na lang kasi kailangan niya pang ayusin yun. Kung minsan nga ay hindi pa ito nagne-necktie para siya ang maglagay niyon kapag nasa opisina sila. Paglalambing yun ng asawa sa kanya. Sinasadya ko yan para makakiss ako. Ani Alonzo na kinindatan pa siya. At hindi mo kailangang mananching dyan dahil asawa mo na naman ako. Mahinang sabi ni Melody dito. Hinawakan ni Alonzo ang kamay niya at hinalikan yun. Gusto ko nang makasama ka sa iisang bubong, mahal. Kaunting tiis, diba? Paalala niya rito. Huwag mo akong iiwan ha. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero sana habaan mo pang pasensya mo sa akin. Huwag ka sanang magsasawa na maghintay ng tamang panahon para sa ating mag-asawa. Sinserong sabi ni Alonzo sa kanya. Kailan ba ako nagreklamo sa setup na to? Tanong niya rito. Ikaw lang ang palaging nag-iisip na baka magsawa ako. Ang kulit-kulit mo. Sinabi ko na nga sa'yong wala kang dapat alalahanin, di ba? I can wait. Promise. Natatakot kasi ako na baka isang araw mainip ka na sa kakahintay sa akin. Hindi naman. Pero wag mo namang paabuti ng 40 na ako at ganito pa rin tayo ah. Natatawang sabi niya kay Alonzo. Expired na ang matris ko noon. Hindi talaga, mahal. Huwag ka mag-alala. Hinalikan ni Melody ang asawa sa labi bago lumabas mula sa opisina nito. Alam niyang hindi magsisimula ang asawa niyang magtrabaho hanggat naroon siya. Kaya siya na ang kusang umalis. Sa labas ng opisina ni Alonzo ang cubicle niya. Ang opisina lang nito ang nasa top floor. Silang dalawa lang ang naroon, kaya madali na sa kanila ang sumalisi kung kinakailangan. Madali rin ang magtago dahil malayo sila sa mata ng ibang empleyado. Todo ingat lang sila kapag naroon ang pamilya nito. Sa totoo lang, mabait ang mga magulang ni Alonzo. Ilang beses na niyang nakasalumuha ang mga ito sa mga events at parties.
Siya lang ang palaging sinasama ni Alonzo. Hindi naman nagtataka ang iba dahil sekretarya nga siya nito. Maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Alonzo sa ngayon. Ewan lang niya kung magbabago yun kapag nalaman na ng mga ito na asawa niya ang anak ng mga ito. Eksaktong 12:00 ay niyaya na niyang kumain si Alonzo. Pagbukas niya sa pinto ng opisina nito ay nakita niyang subsob pa rin ang lalaki sa trabaho. Kunot ang noo nito at nakasuot ng reading glasses, pero ang gwapo-gwapo pa rin. May lahing Espanyol ang ama nito at half America naman ang ina. Napakaganda ng jeans ni Alonzo. Papa sa itong modelo o artista. Napakaswerte lang talaga niya at minahal siya nito. Akala niya noon ay mga modelo o artista ang tipo nito sa babae. Pero gaya pala niyang simple pero maganda ang type nito. He has never been arrogant or flirt sa kanya noong bago pa lang siyang sekretarya nito. In fact, mas pinahanga siya ni Alonzo sa pagiging gentleman at mabait nitong boss. Siguro yun ang paraan nito para magpa-impress sa kanya. Kabaliktaran si Alonzo sa mga nababalitaan niya mga boss at CEO na kung hindi manyakis ay babaero o di kaya naman ay abusado at hindi titigil hanggang makuha ang gusto sa sekretarya. Mayaman na mabait pa ang asawa niya. Saan pa siya? Siguradong papasanaon na lang ang lahat kapag nasiwalat na mag-asawa sila. Yun nga lang, hindi pa panahon para isiwalat sa lahat ang estado nila. Pero hindi na maghihirap si Alonzo kahit itakwil pa ito ng lolo nito. Sadya lamang mahalaga sa lalaki ang kumpanya kaya naghihintay pa ito ng tamang pagkakataon para sabihin sa buong pamilya nito ang tungkol sa kanila. Mahal, kakain na. Aniya kay Alonzo kapag gawan. Agad na nag-angat ng tingin si Alonzo. Lunchtime na pala? Gulat na tanong nito. Natawa si Melody. Opo sir, busy na busy ka na naman dyan. Tara na at may meeting ka pa ng 2 p.m. Tumayo si Alonzo. Lumapit sa kanya at hinila muna siya sa loob ng opisina para sa isang marugdog na halik. Busog na ako. Pilyong anito. Nakangiting hinampas ni Melody ng marahan ang dibdib ni Alonzo. Puro kakalokohan. Tara na kasi, kumain na tayo. Anong gusto mong kainin? Ikaw, ikaw. Pilya ring sagot niya na may ngiting nakakaloko sa asawa. Nako, Melody Rufino, wag na wag mo akong binibiro ng ganyan. Natatawang pagbabanta ng asawa niya. Napalakas tuloy ang tawa niya. Niyakap niya ito. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Isang mahigpit na yakap at halik sa noo ang iginawad sa kanya ng kanyang asawa bago sila tuluyang lumabas mula sa opisina nito. At para kay Melody ay sapat na yon. Ewan niya ba pero mahal na mahal niya si Alonzo. At hindi niya kakayanin ang mawala ito sa buhay niya. Kaya maghihintay siya hanggang sa pwede na nilang ipagsigawan sa buong mundo na mahal nila ang isa't isa. Kinagabihan ay nauna nang umuwi si Melody. Hindi na niya nahintay si Alonzo dahil marami pa itong ginawa sa opisina. Pagdating sa kanilang bahay ay may nadatnan siyang bisita. Leroy! Gulat ngunit nakangiting bati ni Melody sa kababata. Naabutan niya si Leroy sa sala ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Para namang ayaw mo akong makita. Ani Leroy sa kanya. May sinabi ba ako ha? Kinurot niya sa tagiliran ng lalaki at natawa naman ito sabay iwas. Pinalayas ako ng daddy ko, kaya nakiusap muna ako sa papa mo na makitira rito sa inyo pansamantala. Pansamantagal ka mo, nabirong sabi niya rito. Mag-best friend ang mga tatay nila, kaya parang kapatid na niya si Leroy. Sabay silang lumaki. Ito ang nag-iisang kaibigan niyang lalaki. Bakit ka naman pinalayas ni Tito? May ginawa ka na namang kabulastugan, no? Naupo sila sa sofa. Ipinagpaliban muna niya ang pagpapalit ng damit pambahay. As usual, baliwalang sagot ni Leroy. Ang pagbabanda mo na naman ba? Tumango si Leroy. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nila ako pinipressure na maghanap ng trabaho. Kumikita naman ako sa pagbabanda ko. Alam mo naman na iniisip nilang Maria lang ang kinikita mo sa pagbabanda. Kaya hayaan mo na. Concern lang sila sa'yo.
Ano naman kung barya lang? Wala naman akong pamilya. Yun nga ang point nila, Leroy. Gusto nilang mag-asawa ka na. 32 ka na kasi. Tito ka na. Pangiinis pa ni Melody sa kaibigan. Wow ha, nakakahiya naman sa'yo, tita. Ganti nitong supla sa kanya, pero nakangiti. Ganoon sila mag-asaran. Sanay na sila sa isa't isa. Nagkakwentuhan pa sila, kaya nalimutan na ni Melody na mag-message kay Alonzo. Nang maalala ang asawa ay agad siya nagpaalam kay Leroy. Sandali lang, hindi pa pala ako nakakabihis. Diyan ka muna, Leroy. Pagdating sa kwarto ay agad niyang tinawagan si Alonzo. Napakarami na nitong missed calls at text messages. Sorry, mahal. Pabulong niyang bungad sa asawa sa kabilang linya. Wala nang hello-hello. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina pa ako nag-aalala kung nakarating ka ba ng safe sa bahay niyo. Ang kulit mo kasi. Sabi nang hintayin mo na ako para maihatid ka. Nag-taxi ka pa. Tuloy-tuloy na paninermo ni Alonzo sa kanya. Sorry talaga, mahal. Don't worry, safe naman ako nakauwi. Kanina pa akong nasa bahay. Ani Melody. Oh, bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina ka pa palang nakauwi. Pinag-alala mo ako, mahal. Narito kasi si Leroy, napakwento ako. Nandyan si Leroy, kaya kinalimutan mo ako? Ano ka ba naman? Naiinis na niyang tanong. Totoo naman. Naghihinampong tugon ni Alonzo. Matagal kaming hindi nagkita ni Leroy at nagulat akong nandito siya. Saka syempre kababata ko yun. Alangan namang basta ko lang siya lampasan sa loob ng bahay. Bakit ba nariyan siya? Imbes ay tanong ng asawa niya. Pinalayas daw ng daddy niya. Naikwento ko na naman ang tungkol sa kanya dati, diba? Alam kong nagsiselos ka dyan. Please don't, okay? He's like a brother to me. Nagmuntong hininga si Alonzo. Sorry if I'm acting immature. Okay lang. Ako ang dapat mag-sorry dahil hindi agad ako nakatawag sa'yo. Pinag-alala kita. Just don't do that again, mahal. Nag-aalala talaga ako kapag hindi ka pa nakauwi sa bahay niyo. I know. Sorry talaga. Okay na. Anyway, nag-dinner ka na ba? Magdi-dinner pa lang. Maya-maya lang, alam kong tatawagin na ako ni Mama. Ikaw ba? Magdi-dinner pa lang din. Good. Akala ko maglalamay ka na naman sa trabaho at magpapalipas ng gutom. So, paano? Tatawag na lang ako mamaya kapag matutulog na ako, ah. Magpahinga ka na pagkatapos mong kumain. Huwag ka na magtrabaho bago matulog. Yes, ma'am. Pabirong sabi ni Alonzo. Matapos kausapin ng asawa ay dumulog na sa hapagkainan si Melody. Hindi titigil ang papa mo hanggat hindi ka nag-aasawa, Leroy. Anang mama niya kay Leroy habang naghahapunan sila. Tita, hindi naman magkakaroon ng world peace o matatapos ang hunger issues ng mundo kung mag-aasawa ako. Sagot ni Leroy. Tawang-tawa si Melody. Mukhang balak talaga ng kaibigan niyang maging matandang binata habang buhay. Makatawa ka naman. Akala mo naman may love life ka. Nakasimangot na puna at sabi sa kanya ni Leroy. Naglipat naman sa kanilang dalawa ang paningin ng mama ni Melody bago nagkomento. Bakit ba hindi na lang kayong dalawa? Total naman ay kilalang kilala niyo na ang isa't isa. Tanong ng mama niya sa kanila. Mama, ano ba kayo? Parang incest yun. Aniya na parang diring-diri sa ideya ng ina. Hindi sila talo ni Leroy. Para sa kanya ay parang magkapatid na sila. Ano ba naman ang pinagsasasabi mo, Melody? Singit ng papa niya. Ano naman ang masama sa ideyang yun? Abay kung si Leroy ang makakatuluyan mo, sigurado akong hindi ka sasaktan yan. Papa, parang kapatid ko na po talaga yung si Leroy. Saka wala nang ibang mamahalin yan kundi ang gitara niya. Bali walang sagot ni Melody. Binalingan niya si Leroy. Tama ako, di ba, Leroy? Tumango lang si Leroy at hindi na nagkomento pa. Itinuloy nito ang pagkain na parang walang narinig. Pagkatapos kumain ay si Melody ang naghugas ng pinggan. Kasama niya sa kusina ang ina na naghihiwa naman ng kung ano-anong gulay na iluluto raw nito para kinabukasan.
Mama, magpahinga ka na kaya. Bukas na yan. Hay nako, gagawin ko na to ngayon habang sinisipag pa ako. Kundi ay adobo na naman ang uulamin niyo bukas kapag tinamad ako magluto. Napabungis ni si Melody. Masarap naman ang adobo, ma. Oo nga, kaso nagsasawa na raw sa adobo ang papa mo. Ibahin mo na lang ang karne, ma. Baboy naman next time kasi nag-adobong manok na tayo ngayon. O kaya mag-adobong kangkong ka naman bukas. Biro niya sa ina. Puro kalokohan ka. Maiba tayo. Ayaw mo ba talaga kay Leroy, anak? Mama, ano bang tanong yan? Seryoso ka ba sa pagrereto mo sa akin kay Leroy? Abay, mukhang wala ka namang balak mag-asawa eh. Baka kailangan ka nang ireto. Mag-aasawa rin ako, ma. Relax ka lang. Ipinagpatuloy ni Melody ang paghuhugas ng mga plato. Paano ka mag-aasawa? Wala kang ang nobyo. Puro ka trabaho. Mama, wag mo nang intindihin ang love life ko. Pati ba naman ikaw? Para kang sina Maristela. Nag-aalala lang ako sa'yo, anak. Tutok na tutok ka sa trabaho mo. Napapabayaan mo ng personal mong buhay. Kung alam mo lang, ma. Bulong ni Melody sa isip bago sinagot ang sinabi ng ina. Hindi pa naman ako sobrang tanda, mama. 30 pa lang po ako. Paalala niya sa ina. Ngayon kasi hindi na uso ang pabataan sa pagpapamilya. Career-oriented na mga tao ngayon. Hay nako, nakakapagpatandang dalaga yung career-oriented na yan. Nag-iisa ka naming anak. Ikaw lang ang pag-asa namin para magkaroon ng apo. Pero mukhang wala kang balak ibigay sa amin yun. Reklamo ng mama niya. Sa totoo lang, yun ang unang beses na sabihan siya ng ganoon ng mama niya. Hindi niya alam na nag-worry na rin pala ito sa kawalan niya ng love life. Kung pwede lang na ipakilala na niya sa mga ito si Alonzo, ay ginawa na niya. Basta, chill ka lang, ma. Pangako, hindi ako magiging matandang dalaga at bibigyan ko rin kayo ni Papa ng apo. Siguraduhin mo lang yan, Melody. Natawa si Melody. Yes, ma. Pagkatapos maghugas ng mga plato ay nagmamadali si Melody na magtungo sa kanyang silid para i-check kung may mensahe galing kay Alonzo. Naisa na niya itong makausap pa pero nag-message itong inaantok na ito at matutulog na. Okay, bukas na lang. Text niya dito. Kinabukasan sa mansyon ni na Alonzo, sabay-sabay silang kumain ng dinner. Bihira lang mangyari yon dahil may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Papa, I think Alonzo has proven his worth. We should transfer the shares that we promised him to his name. Suwestyon ng daddy ni Alonzo sa kanyang lolo habang naghahaponan sila. Alonzo may be the CEO of LPI, but his grandfather was still the owner. Ang daddy naman niya, mga tiyuhin at tiyahin ay mga board of directors. Ang kanyang pinsan naman na si Arthur ang COO ng korporasyon. At ito ang papalit sa kanya sa oras na pumalpak siya. Well, let me think about that. I want to give Alonzo the promised shares. But I want to add a thing before he finally acquire it. Hindi lang naman ako makikinabang dito, kundi ang buong pamilya. Anang lolo niya. Bigla ay parang kinabahan si Alonzo. Ang buong akala niya ay makukuha na niya ang share sa taon na ito. Pero mukhang magkakaproblema pa siya. Nais na niyang makuha ang dapat niyang makuha nang mailantad na niya ang relasyon nila ni Melody. Ano po yun, Lo? Kinakabahang tanong ni Alonzo, ngunit nakangiti pa rin. Pakasalan mo ang anak ni Senator Aquesta. He's a friend of mine and I met his only daughter recently. She's a lovable lady, apo. Pakiramdam ni Alonzo ay huminto ang pag-inog ng kanyang daigdig sa sinabi ng abuelo niya. Pakasalan ng anak ng senador? Paano niya yun gagawin? Lolo, I can't marry someone I don't love. May paninindigan niyang sabi kahit na parang tinatambol ang kanyang dibdib. Love is a choice, iho. Imposibleng hindi mo mahalin ang anak ni Senator Aquesta. You have to meet her. But Lo, tatakbong presidente si Senator Aquesta sa susunod na eleksyon. Alam mo ba kung gaano kalaking koneksyon ang makukuha natin? Hindi pa ba tayo maimpluwensya, Lo? Maimpluwensya?
Pero hindi kasing impluwensya niya. At kung magkakaroon tayo ng connection sa kanila, malaking dagdag yun para sa negosyo natin. Isa pa, ayaw mo bang maging son-in-law ng susunod na presidente ng Pilipinas? Tanong pa sa kanya ng abuelo. Kahit kailan ay hindi niya yun pinangarap, ngunit hindi niya maisatinig. Total naman ay single ka, mabuti pa'y kilalanin mo ang anak ni Senator Aquesta. The lady is curious about you. Napansin ko na yon nung makausap ko siya. Dagdag pa ng lolo niya. Mukhang wala namang masama sa suwestyon ng lolo mo, Alonzo. Anang daddy niya. Makakatulong din kasi si Senator Ab sa candidacy ng Tito Luisito mo. Ang tinutukoy ng daddy niya ay ang ama ni Arthur na tatakbong gobernador sa Cavite sa susunod na eleksyon. Hindi alam ni Alonzo ang sasabihin, kaya tumango na lang siya. I'll meet her. No, grandson. You should marry her. Hindi ko po maipapangako, Lo. Well, if you do, LVI is all yours. Nanlaki ang mga mata ni Alonzo. Hindi nga lang yata siya kundi lahat ng taong nakapaligid sa mesa. Maging ang mga magulang niya ay gulat na gulat din. Ang dating shares lang na pinag-uusapan nila, ang buong LVI na ngayon. Napalunok si Alonzo. He was torn between his career and his personal life. Mahal niya si Melody. Sobra. Pero paano ang LVI? Paano ang korporasyong halos pag-alaya niya ng buhay niya? Nalilito siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa ang kondisyones ng abuelo niya. Kaya naman nang nasa opisina na siya ay nagdadalawang isip siya kung paano sasabihin dito ang lahat. May problema ba, mahal? Tanong ni Melody sa asawa. Kanina pa niyang napapansin na tahimik ang lalaki. Hindi naman yon ang usual nito. Dati-rati, umaga pa lang ay nagbibiro na ang asawa niya. Puro kapilyohan ang nasa isip. Ngunit ngayon ay sadyang tahimik ito. Wala, tanggi ni Alonzo. Sigurado ka? Yeah. Mahal, may luncheon meeting ako. Hindi kita masasabayan sa tanghalian. Luncheon meeting? Parang wala naman sa schedule mo yan ah. Arrange ni Lolo yon. Sige, okay lang. Magpapadeliver na lang ako ng lunch ko. Pasensya ka na talaga ha. It's okay, not a big deal. Bago umalis ay humalik pa sa noo niya ang asawa, ngunit dama niya ang lalim ng iniisip nito. Ganoon pa man ay pinagpatuloy ni Melody ang araw na tulad ng dati. Hanggang sa magulat na lang siya nang mag-viral sa social media ang litrato ni Alonzo kasama ang anak ni Senator Aquesta na si Emily. Bagay raw ang dalawa sabi sa mga komento. Hindi alam ni Melody kung ano ang iisipin o mararamdaman. Siyempre, dapat muna niyang kausapin ang asawa bago siya mag-presume. Ganoon pa man ay hindi siya natutuwa na makitang kasama nito si Emily. Samantalang luncheon meeting na arrange ng lolo nito ang paalam nito sa kanya. Tapos biglang sasambulat sa kanya ang ganitong litrato? Nagsinungaling ba sa kanya si Alonzo? May hindi ba sinasabi sa kanya ang asawa? Ito ba ang dahilan kaya tila balisa ang asawa niya at hindi gaanong nagsasalita kapag kinakausap niya? Hindi niya alam ang iisipin, kaya kailangan niyang makausap si Alonzo. Kinahaponan ay bumalik si Alonzo sa opisina. Ayaw ni Melody na magmukhang immature, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi niya pinapansin si Alonzo. Come to my office. Seryosong ani Alonzo. Why? Tanong niya sa katiningnan ng masama ang lalaki. Alam niyang office hours pa, pero hindi niya magawang magpaka-professional. Masama kasi ang loob niya. Ngayon lang siya nagtampo sa asawa. Sa tagal na nila ay never siyang nagtampo kay Alonzo. Mahaba ang pasensya niya at malawak ang pangunawa niya pagdating sa asawa niya. We have to talk. Mamaya na lang. Importante ba yan? Imbes ay sagot ni Melody. Oo, importante. Kaya please, sumunod ka na sa office ko. Kulang na lang ay magmakaawa na si Alonzo sa kanya. Huminga ng malalim si Melody at napilitang tumayo. Pinauna siya ni Alonzo sa loob ng opisina nito. Sa couch sila pumesto. Alam kong nakita mo na mga pictures namin ni Emily online kaya ka nagkakaganyan. Simula ni Alonzo.
Mabuti naman pala at alam mo. Ang paalam mo luncheon meeting. Iba palang meeting ang pupuntahan mo. I'm sorry, mahal. Si Lolo kasi ang nag-utos na i-meet ko si Emily. Bakit nga ba? Gusto ni Lolo na makilala ko si Emily Acuesta. Oh, ngayon? Ayaw niyang ibigay ang shares na pinangako niya sa akin. He wants me to marry Emily. Parang bomba yun na sumabog sa harap ni Melody. Hindi niya inaasahan yun. Lalong sumakit ang dibdib niya. Sabi na nga ba niya at may problema si Alonzo, kaya iba ang mood kanina. At anong sinabi mo sa kanya? Syempre hindi mo sinabi sa kanyang kasal ka na, kasi kung ginawa mo yun, baka wala ka na sa opisinang to ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Pag-amin ni Alonzo. At ang sakit-sakit niyon para kay Melody. Alam naman niya, kahit kailan ay hindi niya mapapantayan ang kahalagahan ng korporasyon kay Alonzo. Pero ang sakit lang pala kapag dumating na sa oras ng pilian at hindi ka pa rin mapili ng walang pagdadalawang isip. Sa isang banda ay naiintindihan niya ito. Noong makilala niya si Alonzo ay halos kaka-assign pa lang dito bilang CEO ng LVI. Marami itong pangarap para sa korporasyon at lahat ng iyon ay sinikap nitong matupad. Sa sandaling panahon na pagiging CEO nito ay malaki at malayo na ang na-achieve nito. Kung ano man ang magiging desisyon mo, tatanggapin ko. Ani Melody. Sinikap niyang wag humikbi. I don't want to lose you, mahal. Ani Alonzo. Mahigpit na hinawakan nito ang mga kamay niya. Mahal na mahal kita, Melody. Alam na alam mo yan. At mahal mo rin ang LVI. Tumango si Alonzo. Ayokong mawala ka o ang LVI sa akin. Pero kailangan mong mamili sa pagitan namin. Hindi. Promise, gagawa ako ng paraan. Ang sabi ko naman kay Lolo ay kikilalanin ko muna si Emily. Siguro kung si Emily ang aayaw sa akin, hindi na ako pipilitin ni Lolo na bakasalan siya. Tiningnan ni Melody si Alonzo. Sa totoo lang ay naaawa siya sa itsura ng asawa niya. Para itong tumanda ng ilang taon sa sobrang pagkakalukot ng muka. Huwag mo akong alalahanin. Hihintayin kita. Niyakap ni Melody si Alonzo. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang kanina pang gustong pumatak. Ilang taon na kitang hinihintay. Ngayon pa ba ako bibitiw? Aniya habang nakadikit ang pisngi sa dibdib ni Alonzo. Sobrang guilty ako na kailangan mong danasin ng ganito sa piling ko. You don't deserve this, Melody. But God, I can't let you go. Ginusto ko rin to, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Pangaalo niya sa asawa. Totoo naman na alam niyang ganito ang kahihinatnan ng relasyon nila. Pero nagpakasal pa rin siya kay Alonzo dahil mahal niya ito. Kumakapit siya sa salitang mahal siya nito at darating din ang araw na maipagmamalaki siya ng lalaki sa buong mundo. Nawala na ang takot nito na mawala ng pwesto sa kumpanya ng mga ito. She's looking forward to that. Hindi man ngayon, alam niyang darating din ang tamang panahon para sa kanila. Kailangan lang niya ng kaunti pang tiyaga at pasensya. Saka kasal na sila. Wala nang bawian. Wala nang atrasan. Sasamahan niya si Alonzo hanggang sa huli. Ang mga sumunod na araw ay bangungot para kay Melody. Kailangan niyang tiisin na lumalabas-labas sina Alonzo at Emily. Kung minsan nga ay nakakausap pa niya ang babae dahil nagpupumilit itong makisingit sa mga appointments ni Alonzo. Si Alonzo na ang nagbibilin sa kanya na sabihin lagi sa babae na busy ito. Gustong-gusto ni Emily si Alonzo kaya mas natatakot si Melody. Mukhang kahit na anong gawing pagsusuplado ni Alonzo sa babae ay wala itong pakialam. Noong isang araw nga lang, nalaman ni Emily kung saan ang meeting ni Alonzo. Sumunod ang babae at walang choice si Alonzo kundi harapin ito. Kitang-kita ni Melody ang iritasyon sa mukha ni Alonzo. Ngunit hindi nito maitaboy ang babae dahil maraming tao. At si Emily, hindi man lang makahalata na ayaw ni Alonzo sa ginagawa nito. At heto na naman, nagtungo sa opisina ni Alonzo ang babae at para hindi makatanggi si Alonzo, ay nagpasama pa ito sa lolo ng huli. Good afternoon, President Leviste. Magalang nabati ni Melody sa may-ari ng korporasyon.
Nakaka-intimidate talaga ang itsura ng matanda. Nakikinikinita na niya ang mangyayari kapag ipinakilala na siya ni Alonzo dito bilang asawa. Malamang ay matahin siya ng Ginoo. Good afternoon, Ma'am Emily. Bati niya rin sa babaeng naka-abresyete sa matanda. Hi, Melody. Ngiting-ngiting bati ni Emily sa kanya. Ngiting tagumpay ang bruha. Alam na makakalusot sa araw na yon. Where's my grandson? Imbes ay tanong sa kanya ng lolo ni Alonzo sa may otoridad na tinig. Napakaabala ba niya para hindi maharap tong si Emily? He's busy, sir, but I'm sure that he'll drop everything if he knows that you're here. Nagmamadaling kumatok si Melody sa pinto ng opisina ni Alonzo. Come in, anang asawa niya mula sa loob. Marahan niyang binuksan ang pinto at sinenyasan si Alonzo. President Leviste is here, sir. Nakangiwing sabi niya rito. Oh, nabiglang tugon ni Alonzo. Pumurman ito ng itsura at tumayo. Let him in. He's not alone. Aniya na pinigilan ng sariling magtaas ng kilay. Ma'am Emily's with him. Wala nang nagawa si Alonzo. Dumiretso na ang mga bisita sa opisina nito. At si Melody naman ay naghanda ng maiinom ng 3. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang abelo ni Alonzo. Sinabi na agad nito ang naisabihin sa apo. Nagsumbong sa akin tong si Emily. Hindi mo raw siya binibigyan ng oras. Paninermon agad ng lolo ni Alonzo sa kanya. Lolo, you know how busy I am. Kahit pa, you must spare time for her. Even at least 1 hour after your work. Am I asking too much of your time? Nakangusong singit ni Emily sa usapan ng maglolo. I'm really sorry, Emily. Ani Alonzo sa babae saka nagbuntong hininga. Kailangan pang magpasama sa akin ni Emily para lang harapin mo. Inis pa rin na sabi ng lolo niya. Siguro naman maaari kayong lumabas ngayon. Marami akong papeles na kailangang harapin ngayon, Lo. I can't go out. Come on, Alonzo. Hindi ka naman maghapong sasama sa kanya. Kahit samahan mo lang akong mag-lunch, Alonzo. Singit na naman at pakiusap ni Emily. Huminga ng malalim si Alonzo at saka tumango. Okay. Napilitan niyang bigkas. Sabay-sabay silang 3 lumabas mula sa kanyang opisina. Binalingan niya si Melody bago umalis. Ikaw na muna ang bahala dito. Magla-lunch lang kami. Okay po, sir. Ani Melody sa katipid ng umiti. Nang naglakad na patungo sa elevator ang lolo niya at si Emily, ay pasimple siyang lumingon kay Melody. Sorry, he mouted. Nakakaintinding tumango lang si Melody. Pagbaba sa parking area ay iniwan din sila ng lolo niya. Nagpaalam na ito at may meeting pa raw. Sila na lamang ni Emily ang nagtungo sa isang restaurant. Sorry if I'm being immature. Ani Emily nang kumakain na sila. Hindi sumagot si Alonzo. Tumango lang siya. Hindi mo ba talaga ako gusto, Alonzo? Maya-maya ay tanong nito. Look, Emily, hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa. Pinipilit ka rin ba nilang pakasalan ako? No, it's actually my idea. What? Agad na kumunot ang noo ni Alonzo. Gusto kasi kita. I don't understand. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Palagi ako nag-aabang ng balita tungkol sa'yo sa mga business news. Palagi rin akong umaattend sa mga events na kasama ka. Kahit mukhang hindi mo napapansin na nasa iisang lugar lang tayo. But Emily, muling nagsalita si Emily. Then, sabi ng lolo mo single ka at gusto kanyang mag-asawa na. I grabbed the opportunity para magkaroon ng chance na makalapit sa'yo. Sorry. Sorry for what? Dahil ba hindi mo ako gusto? Natatawang tanong ni Emily. It's okay. I'm willing to wait until the time comes na magustuhan mo rin ako. Maraming iba dyan, Emily. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. I know, but you're the one that I want. But why? I don't know. The first time I laid my eyes on you,
Alam kong ikaw ng lalaking gusto kong makasama habang buhay. Kaya okay lang talaga na hindi mo ko mahal sa ngayon. Maghihintay ako. Hindi alam ni Alonso kung paano siya magre-react. Nakadama na rin naman siya ng ganoon, kaya hindi niya i-judge si Emily. Naramdaman niya ngayon kay Melody, sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Samantala, pagkalabas ni Melody sa trabaho, ay sinadya niya si Maristel sa condo unit nito sa BGC dahil ang sabi nito ay mag-isa ito roon. Sakto na gusto niya ng kausap. Bakit ka ba nagiinom? Nagtatakang tanong ni Maristel kay Melody. Masama ba? Kunot ang noong tanong ni Melody saka lumagok ng beer. May problema ka, no? Ani Maristel. Hindi ito nagtatanong. Wala. Sige, oo na lang. Kunwari kahapon lang tayo nagkakilala. Hindi na sumagot pa si Melody at itinuloy na lang ang pag-inom na parang matutunaw na yon ang lahat ng problema niya sa mundo. Sabihin mo na kasi sa akin para gumaan ang loob mo kahit papaano. Ani Maristel sa kanya. Nahihilo na rin si Melody sa dami ng nainom. Naiiyak siya na hindi niya maintindihan. Epekto ng alak. Alam niya yon, pero hindi niya kayang kontrolin ang sarili at emosyon niya. Pinagbigyan niya ang sarili at umiyak na. Tinabihan siya ni Maristel at hinagod dito ang kanyang likod. Sabihin mo na yan para gumaan ang dibdib mo. I am married. Aniya sa pagitan ng pagluha. Tiningnan siya ni Maristel na para bang isa siyang alien na kalalapag lang sa Earth. Lasing ka na nga, kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Akala ko ba gusto mo na sabihin ko sa'yo kung anong problema ko? Tapos ngayon ayaw mo maniwala. Oo nga, pero kalokohan lang ang lumalabas sa bibig mo. Prank ba to? Nasaan ang kamera? Ewan ko sa'yo, Maris. Aniya sabay irap kay Maristel. Umurong ang luha niya dahil sa wisit na kaibigan. Inabot na lang niya ang bote ng beer at tinunggayon. Lulunurin na lang niya ang sarili. Sa gabi lang naman na yon. Hindi naman talaga siya manginginom. Hindi niya rin kasi masabi kay Alonso kung gaano nakabigat ang dinadala niyang sama ng loob dahil ayaw niyang dumagdag sa isipin nito. Dati, okay lang naman na itago nila ang relasyon nila. At least they have each other. Ngayon kasi, hindi na niya masabi rito ang tunay niyang nararamdaman. Hindi niya masabi rito nasasaktan siya, kinakabahan at natatakot na baka isang araw ay gigising na lang siyang kailangan na nilang maghiwalay. Nais niyang manatiling positibo at isipin na malalagpasan nila yon. O kung hindi naman, napipiliin siya nito sa bandang huli. Pero nalalabuan siya roon. Ramdam niya na 50-50 si Alonso na piliin siya. Ayaw naman niyang pangunahan ng asawa dahil takot siyang masaktan at marinig mismo sa bibig nito na hindi siya pinipili nito. Seryoso ka ba? Maya-maya ay tanong ni Maristel. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kaninong sinabi ko, okay? Kahit kay Angie, bawal? Oo, huwag na muna. Diyos ko, Melody, seryoso ka ba talaga? Nakasal ka na? Paano nangyari yun? Ang kulit mo naman eh. Seryoso nga ako. Pero, kanino? Sinong asawa mo? Hindi ko pwedeng sabihin. Gusto mo ba talaga akong maloka, Melody, ha? Isa pa, ipapaalbularyo na kita. We secretly got married abroad. Kumunot ang noo ni Maristel. Bakit doon? Para ba may divorce? Inirapan ni Melody si Maristel. Hindi yun ang nasa isip nila ni Alonso nung magpakasal sila doon sa US. Para walang makaalam. Kung dito namin yung ginawa, edi alam na sana ng lahat. At saka ano ka ba? Kahit saang bansa kami magpakasal, Filipino pa rin kami, kaya under pa rin kami ng batas ng Pilipinas. So, walang divorce. Unless, hindi importanteng tao ang asawa mo. So tell me, sino bang lalaking to? Gulatin mo ba ako, friend? Hindi pa kasi ako kota sa shocking news mo eh. Huwag mo nang alamin, Maris. Mas okay nang wala kang alam. Fine. Ani Maristel na inirapan siya. Lumagok ito ng beer at nagsalita ulit.
So, anong problema niyo at nagkakaganyan ka ngayon? Pinipilit siya ng pamilya niyang magpakasal sa iba. Hindi naman namin sila masisisi. Hindi nila alam na kasal na ang asawa ko sa akin. Pinipilit? Arranged marriage? Shucks, kilalang tao nga ang asawa mo. Hindi pinansin ni Melody ang sinabi ni Maristel. Anong gagawin ko, friend? Kung mahal ka niya, pipiliin ka niya. Walang kaabog-abog na sabi ni Maristel. Sinabi ko naman kasi sa'yo, ang mayayaman na yan, walang bayag yan. Pipiliin niya ang pera kaysa sa atin. Maniwala ka. Mahal niya ako. Alam ko yun. Hindi niya ako papakasalan kung hindi niya ako mahal. Pagtatanggol niya kay Alonzo. Pinakasalan ka nga, pero pinakilala ka ba sa pamilya niya? Itinago ka, di ba? Alam mo kung anong problema? Ikaw. Kasi pumapayag ka sa ganyan lang. Sa kaperanggot lang. Kahit may karapatan ka naman. Hindi ko kayang makita't mawala sa kanyang lahat ng bagay na pinaghihirapan niya. See? Ikaw talaga ang problema, Melody. Ibang ka rin pag nagmahal eh. Anong gagawin ko? Naiiyak na naman niyang tanong. Mahalin mo muna ang sarili mo. Sobrang mahal mo kasi ang lalaki yan na pumapayag kang itinatago ka lang. Natatakot ka, no? Natatakot kang hindi ka piliin kapag pinapili mo siya. Hindi mo magawa kasi natatakot kang marinig ang katotohanan. Sinabi na ni Maristel ang kinatatakutan niya. Natumbok nito. Bakit ba napakahusay nitong manghula ng nararamdaman? At walang pakundangan kung magsalita ng katotohanan. Hindi na ako magtataka kung papayag ka magpakasal sila. Tapos nasa gilid ka pa rin, nakatago. Sasabihin sa'yo ikaw ang mahal, pero hindi sa'yo uuwi. My gosh, Melody. Wake up! You're not the Melody that I used to know. Hindi naman ako makakapayag ng ganyan. Napataas na ang boses niya. Sana nga, Melody. Dahil ayokong masaktan ka sa bandang huli at magpakalunod na naman sa alak na gaya ngayon. Hindi na alam ni Melody kung paano siya nakauwi ng nagdaang gabi. Baka inihatid siya ni Maristel. Hindi kasi nagalit ang nanay niya nang batiin niya ito ng good morning kinaumagahan. Sabay-sabay silang nag-almusal. Just like the usual. Pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho. Naroon na si Alonzo pagdating niya sa opisina at kunot na kunot ang noo nito. Saan ka nanggaling kagabi? Tanong nito. Wala man lang good morning. Alam mo ba kung ilang beses akong tumatawag sa'yo? Actually, hindi niya alam dahil hindi pa niya chine-check ang cellphone niya. Sorry, napasarap ang kwentuhan namin ni Maris kagabi. Ano niya sa asawa? Uminom ka? Para itong dragon na magbubuga ng apoy anumang oras. Oo. At hindi ka man lang nagsabi sa akin? Sorry. Mahinang paumanhin niya muli. May problema ba, mahal? Ay wala. Okay na okay ako. Sarkastikong sagot niya sa isip. Hindi niya yun maisatinig dahil ayaw niya ng away. Nagtatanong pa ito kung may problema na parang hindi nito alam ang sitwasyon. Wala, napasarap lang talaga ang kwentuhan namin. Imbes ay sagot na lang niya. Ni hindi ka man lang nag-text kahit isang beses. Panunumbat ni Alonzo sa kanya. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Sorry ulit. Sabi na lang niya para matapos na ang usapan. Mabuti na lang at nag-ring ang cellphone nito. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makalabas ng opisina nito. Nagtungo siya sa kanyang cubicle. Nagbukas ng computer. Ngunit wala naman doon ang kanyang atensyon. Kahit nalasing siya kagabi, malinaw pa rin sa kanya ang pinag-usapan nila ni Maristel. Kung mahal ka niya, pipiliin ka niya. Paulit-ulit yun na umi-echo sa isip niya. Kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng agam-agam sa pagmamahal ni Alonzo sa kanya. Pero bakit ngayon ay parang magdadalawang isip siya? No, hindi ako pwedeng ma-discourage. Mahal niya ako. Sigurado akong mahal niya ako. Aniya sa sarili. Pero sapat na ba yun? Parang gusto na naman niyang umiyak. Pinigilan niya ang sarili. Hindi siya iiyak dahil doon. Umurong din ang luha niya nang biglang dumating ang lolo ni Alonzo.
Good morning po. Bati niya sa matanda. Where's Alonzo? Sandali lang po. Tumayo siya at kumatok sa opisina ni Alonzo. President Leviste is here, sir. Formal na aniya kay Alonzo. Let him in. Nanghingi sa kanya ng kape ang presidente ng kumpanya, kaya wala siyang choice kundi marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pakasalan mo na si Emily, iho. Lolo, wika ni Alonzo na may himig ng pagtutol. Ano ba kasing inaayawan mo sa kanya? Maganda siya, matalino, galing sa prominenteng pamilya, at higit sa lahat, mahal ka niya. Do that, or ipapalit ko sa'yo si Arthur. That's not fair, Lolo. May diin ang wika ni Alonzo sa abuelo. Hindi tuloy madala ni Melody ang kape sa mesa. Ang pinsan mo magkukumahog pang pakasalan si Emily kapag sinabi ko. Pero bakit ikaw ayaw na ayaw mo sa dalagang yun? Hindi ako si Arthur Lo. I'm sure he'll know what to do with LVI. Kailangan ko ang mga akwesta, kaya mag-isip-isip ka, Alonzo. Pananakot ng abuelo kay Alonzo. Kapag pinakasalan mo si Emily, ikaw ang magiging presidente ng LVI. I'll leave everything to you. This is something na hindi ko ginawa kahit sa daddy mo. I trust you, Apo. At lalo pang madadagdagan ng tiwala ko sa'yo kapag son-in-law ka na ng susunod na presidente ng Pilipinas. Aren't you being too ambitious, Lo? Hindi natin sigurado kung mananalo si Senator Aquesta next election. The surveys are telling me that he will. Bale walang sagot ng matandang Leviste. Unless something unexpected came up. But still, prominente pa rin ang mga Aquesta. Isang koneksyon sila na hindi natin pwedeng pakawalan. Sila na ang lumapit. Tatanggihan mo pa ba? Kung talagang may tiwala ka sa akin, hindi mo na ako bibigyan ng kung ano-anong ultimatum, Lolo. We can handle our company without them. Behind the successful man, there is a woman. At naniniwala akong si Emily ang para sa'yo. I'm giving you a month para pag-isipan ng lahat ng to. Kapag ayaw mo talaga, let Arthur lead the corporation. Tapos ang usapan natin. Please don't do that, Lolo. I did everything I could for this company. Tapos ibibigay mo lang kay Arthur ang lahat ng pinaghirapan ko? Why are you so unfair and inconsiderate? Kaya nga pakasalan mo si Emily para hindi masayang ang pinaghirapan mo. I'm not unfair or considerate, Apo. I'm just being practical for the future of our company. I have to go. Do what I said at wala ka nang aalalahanin pa. Pagkaalis ng matanda ay tinawag ni Alonzo si Melody upang magkausap sila sa loob ng opisina. Let's go to the US, ani Alonzo kay Melody. Bakit? May business conference ako doon. Alam ko, pero parang hindi mo naman ako kailangan doon. Magpahinga muna tayo sa lahat ng stress na to. Alam kong narinig mo ang pagtatalo namin ni Lolo. Tugon ni Alonzo. Sige, sasamahan kita. Ani Melody. Nang linggo ring iyon ay lumipad sila patungo sa US. Gagawin ni Melody ang lahat para maging masaya sa bakasyong yon. Nakapagdesisyon na siya. Hindi na niya papipiliin pa si Alonzo. Magpa-file na siya ng annulment pagbalik nila sa Pilipinas. Kitang-kita niya kung gaano ka-stress ang asawa dahil sa nais ng lolo nito. Ayaw na niyang makidagdag pa. Pati siya ay nahihirapan para dito. Kung wala siya sa buhay nito, alam naman niyang hindi mamamroblema ang asawa niya. Pagdating sa hotel ay sa iisang kwarto lamang sila nanatili. Para silang nasa honeymoon. Mabuti sa ibang bansa, malaya silang nakakagalaw bilang mag-asawa. Malaya silang nakakapamasyal na tila isang normal na couple. Kung pwede lang na wag nang umuwi, ani Melody sa asawa. Yakap niya ito sa bewang sa ilalim ng kumot. Sobrang miss yata nila ang isa't isa dahil kahit pagod sila sa biyahe, ay parang hindi sila nagsasawa sa isa't isa. Do you want to stay here? Tumitig si Melody sa gwapong mukha ng asawa. Tapos ano, babalik ka sa Pilipinas, itatago mo ako rito? Ano bang pinagsasasabi mo? Natatawang tanong ni Alonzo. Dito na lang tayo, huwag na tayong bumalik sa Pilipinas. Madaling sabihin, pero alam kong hindi mo gagawin.
How can you say that? Dahil ramdam ko. Look, Alonzo, tell them the truth. Sabihin mo sa pamilya mo na hindi mo mapapakasalan si Emily hanggat hindi pa naaanal ang kasal natin. Tell them to give you more time. Hinawakan ni Alonzo ang baba niya at iniangat ang kanyang muka. What are you trying to say? Kunot na kunot ang noon nito. Ipaano na natin ang kasal natin. It takes time, pero mayaman ang lolo mo at maimpluwensya. He can make ways to expedite the process para makasal kayo ni Emily. Malaking mawawala sa'yo kapag hindi mo siya pinakasalan. At ayoko rin namang magdusa ka dahil sa akin. Stop it, Melody. That's not gonna happen, okay? At ano, pipiliin mo ko? Mawawala sa'yo ang lahat. At alam kong hindi mo yun kaya. Alam ko kung gaano kaimportante sa'yo ang LVI, Alonzo. At hindi ako makikipagkumpetensya ron. Basta, hindi tayo maghihiwalay. At anong gagawin mo? Kunwari papakasalan mo si Emily? Tapos ano, maghihintay na naman ako sa isang tabi kasi ako naman talaga ang legal mong asawa. Ano bang sinasabi mo? You can fake a marriage. Kaya yun ang kapangyarihan ng pamilya mo. Alam mo yan. Why would I? Para magkaroon ng problema sa mga akwesta? Saka na bang akala mo sa akin? Kayang gawin ang sinasabi mo? Kaya nga gawin natin to sa legal na paraan. Ipaano na natin ang kasal para hindi ka magkaproblema sa mga akwesta. Napatindig sa kama si Alonzo at nagsuot ng damit. Sandali silang nabalot ng katahimikan. Umupo ito sa kama at napahilot muna sa noo bago muling nagsalita. Bakit ba nagdedesisyon ka ng para sa ating dalawa? Pero hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko ba? Tanong nito kay Melody. Hindi mo mabibigay ang gusto ko, kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Para rin naman yun sa'yo. Ano bang gusto mo? Alam mo kung anong gusto ko, Alonzo. You don't have to ask. At ibibigay ko sa'yo yun pagbalik natin sa Pilipinas. Aaminin ko na sa lahat ng totoo. Mahal kita, kaya ipapakilala na kita sa pamilya ko bilang asawa ko. At ano, pagsisisihan mo yun sa huli. Inis na ang sabi ni Melody. Ikaw ang pipiliin ko. Hindi mo nga nagawa dati, di ba? Sumbat niya kay Alonzo. Paano ako makakasiguro na gagawin mo yun ngayon? Ayaw mo lang nang isipin ko ang LVI ang pinipili mo, kaya ka nagsasalita ng ganyan. Sagutin mo nga, kung ako ba ang pipiliin mo, magiging masaya ka ba? Oo, Melody, kaya tigilan mo na to, okay? We're not going to file an annulment. Mukhang galit nga ang asawa niya dahil ang diin ng pagkakabanggit nito sa pangalan niya. Tumayo ito at dumiretso sa banyo. Maya-maya pa ay narinig niya ang paglagaslas ng tubig sa banyo. Marahil ay nag-aalis ng init ng ulo kaya naligo na lang. Napabuntong hininga na lang si Melody. Kahit ano pang sabihin ni Alonzo, buo na ang pasya niya. Pagbalik ni na Melody at Alonzo sa Pilipinas, ay sinalubong sila ng sangkatutak na problema. Ang lolo ni Alonzo, nasangkot sa isang kontrobersyal na kaso ng korupsyon. Hindi alam ni Melody kung ano ang katotohanan, pero bumaba ang stocks value ng LVI at nagkakagulo roon. Hindi na magawa ni Melody ang tuluyang pagpa-file ng annulment dahil naaawa siya kay Alonzo. Ngunit narinig niya ang usapan ni Alonzo at ng ama nito. Halos magmakaawa ang daddy nito para lang pakasalan ni Alonzo si Emily, para lang matulungan ang matandang Leviste sa kaso nito. I can't do that, Dad. Mariing tanggi ni Alonzo sa ama. Why? I'm already married. Walang kagatol-gatol na tugon ni Alonzo. Nag-i-eavesdrop lang si Melody sa pinto ng opisina, kaya hindi siya makagawa ng ingay. Pero para siyang aatakihin sa puso. Sa kabilang banda ay natuwa siya sa asawa niya. Tinotoo nga nito ang pangako sa kanya na sasabihin niya sa pamilya ang tungkol sa kanila. What are you talking about? Dumagundong ang tinig ng ama ni Alonzo sa buong opisina. I said, I'm already married. Kaya paano ko pakakasalan si Emily? Nariyan naman si Arthur, Dad. Siya ang pilitin niyong ipakasal kay Emily. Pero ikaw ang gusto ni Emily, hindi si Arthur. Pero may asawa na nga po ako.
Ipaliwanag mo sa akin ng maigi kung anong kalokohan ang sinasabi mo sa akin ngayon. At ganun nga ang ginawa ni Alonzo. At sino ang asawa mo? Tanong ng Ginoo matapos sabihin ni Alonzo ang lahat. Di mo na kailangan pang malaman, Dad. Leave her alone. Akala mo ba hindi ko malalaman? Please, bigyan niyo ng katahimikan ng asawa ko. Kung ganon, file an annulment. Gagawa ako ng paraan para mapadali ang annulment na yan, para mapakasalan mo na si Emily. Dad, kung seryoso ka sa babaeng tinatawag mong asawa, hindi mo siya itatago sa amin. Nasa hindi magandang sitwasyon ng pamilya natin. Ikaw lang ang makakatulong sa lolo mo, Alonzo. Pagkasabi nun ay lumabas na ng opisina ang ama ni Alonzo. Naiwan namang magulo ang isip ni Alonzo. Nang sumunod na araw ay si Melody na ang sinadya ng ina ni Alonzo. Nalaman na agad na siya ang pinakasalan ng anak ng mga ito. Paano hindi malalaman ng pamilya ni Alonzo? Pagkakasal nila noon sa US, ay inireport agad nila sa Embahada ng Pilipinas sa US ang kasal nila. Automatic na yung nagrehistro sa PSA. Ginawa nila yon dahil mahal nila ang isa't isa at hindi nila alam na aabot sila sa puntong ganito kagulo ng sitwasyon sa pamilya ni Alonzo. Malamang ay agad inalam ng ama ni Alonzo sa PSA kung sino ang napangasawa ng anak nito. Maging ang pamilya niya ay alam na rin na may asawa na siya. Sinabi na niya ang lahat kaysa sa iba pa malaman ng mga ito. Iha, nakikiusap ako sa'yo. Kumbinsihin mo si Alonzo na pumayag sa annulment niyo. May pagmamakaawa ng wika ng mami ni Alonzo kay Melody. Ginawa ko na po yun, pero ayaw niya po talagang pumayag. Nakakaintinding tugon ni Melody. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Umiiyak nang sabi ng Gina. Ayoko rin namang gawin to sa'yo. Alam kong nasasaktan at nahihirapan ka rin. Babae ako, may asawa. Kaya alam kong pakiramdam mo ay unfair ang lahat ng mga ito. Pero malapit nang mawala sa amin ang lahat. Si Alonzo na lang ang pag-asa namin, Iha. Sobrang hirap po. Pag-amin ni Melody. Pero ano po bang dapat kong gawin? I'm sorry, Iha. Anang Ginang bago nagpaalam. Hindi naman siya nito pinilit. Alam niyang hindi masamang tao ang mga magulang ni Alonzo. Ngunit naiipit din ng mga ito sa sitwasyon. Palubog na ng palubog ang LVI at umaasa na lang ang mga itong tutulungan ang mga ito ng mga akwesta. Pero hindi mangyayari yon kung mananatili siya sa buhay ni Alonzo. Kung bakit ba kasi ayaw pang tumigil ni Emily kahit pa alam nitong kasal na sa iba si Alonzo. Pagdating niya sa bahay ay agad niyang hinanap ang kanyang passbook. May pera naman siyang naitabi na sa tingin niya ay sasapat kahit mawalan siya ng trabaho ng 3 o 2 taon. Bukod kasi sa sahod niya ay may allowance pang pumapasok doon galing sa asawa niya. Hindi niya yun hinihiling. Kusa yung inilalagay ni Alonzo sa account niya. Kinuha niya ang passbook at winidraw ang lahat ng laman niyon. Saka niya ipinaklose ang account. Magre-resign na siya. Lalayo siya at magpa-file ng annulment. Bahala na. At ginawa nga niya yun. Hinarap niya ang abogado na inalok sa kanya ng mga magulang ni Alonzo. Pirma lang niya ang kailangan at ang mga ito na ang bahala sa lahat. Hindi na niya kailangang humarap sa husgado. Tatakbo ang annulment kahit wala ang presensya niya. Kung paano yung gagawin ng mga ito ay hindi na niya kailangang alamin pa. Wala namang imposible sa mayayaman. Basta ang gusto niya ay maging malaya na si Alonzo. Malaya sa stress at malayang makapagdesisyon para mapakasalan si Emily. Melody! Paulit-ulit na tawag ni Alonzo sa labas ng bahay ng asawa. Alam niyang para na siyang tanga at pinagtitinginan na siya ng mga dumadaan, pero wala siyang pakialam. Nang pumasok siya sa opisina ng umagang yun, ay resignation letter ni Melody ang sumalubong sa kanya. Niha, niho, wala. Bukod pa roon ay nag-file na ito ng annulment nang walang consent niya. Basta tumawag lang sa kanya ang abogado nila tungkol doon. At ngayon ay hindi na niya mahagilap ang pinakamamahal na asawa. Patay ang ilaw sa bahay ni na Melody, pero patuloy pa rin siya sa pagtawag dito. Melody! Iho, wala na sila riyan. Kahapon pa walang tao dyan. Anang isang ginang na lumapit sa kanya. Baka naingayan na ito sa kakahiyaw niya.
Alam po ba ninyo kung saan sila lumipat? Walang nakakaalam eh. Wala silang sinabihan ni isa. Bagsak ang mga balikat nang sumakay siya sa kanyang kotse. Pilit niya pa rin tinatawagan si Melody sa number nito, pero nakapatay ang phone nito. Nagtungo siya sa kaibigan nitong si Maristel, ngunit hindi rin daw nito alam kung nasaan ang kaibigan. Please Maristel, alam kong may alam ka. Ikaw ang palagi niyang kasama at kausap sa lahat ng kaibigan niya. Please tell her that I want to talk to her. Pakiusap niya sa babae. Imposibleng hindi mo alam kung nasan si Melody. Posible yon, lalo na kung nagtatago siya. Bali walang sagot ni Maristel. Tantanan mo na ang kaibigan ko para sa katahimikan ninyong dalawa. Do you really think that's easy? She's my wife. Nagpupuyos ang kanyang damdamin. Wife? Pero sa ibang bansa mo pinakasalan para walang makaalam. Wife pero hindi mo naman ibinahay. Panunumbat sa kanya ni Maristel. Para siyang sinampan nito. Sinampan ng katotohanan. Alam mo kung anong problema sa'yo, Alonzo? Makasarili ka. Bukod pa ron, paasa ka pa. Pinapaasa mo si Melody na kaya mo siyang ipaglaban. Na kaya mo siyang piliin. Pero kung hindi siya makikipaghiwalay sa'yo, maiisip mo kayang piliin siya? Nagtiyaga sa'yo at sa kaya mong ibigay ang kaibigan ko sa loob ng 2 taon. Siguro naman sapat na yon. Mahal ko si Melody. Halos maiyak na niyang wika. At handa akong ipaglaban siya. Sinabi ko na nga sa pamilya ko tungkol sa amin eh. Alam niya yun. Kaso, wala na siya at ayaw na niya. Oo nga't sinabi mo na sa pamilya mo tungkol sa inyo. Pero naroon naman yung pangungonsensya nila kay Melody. Sinang maninindigan sa kasal nyo kung lahat sila ang inaabangan ng annulment nyo para lang maisalba ang kumpanya nyo at ang lolo mo? For sure, ikaw pa rin ang iniisip niya kahit umalis siya. Gusto niyang ayusin mo ang buhay mo at ang pamilya mo. Ayaw niyang malugmok ka sa problema ng kumpanya mo. Maganda lang ang kaibigan kong yon, pero tanga rin sa pag-ibig. At alam mo kung anong deserve niya? Tahimik na buhay at lalaking kaya siyang panindigan mula sa umpisa pa lang. At lalaking walang komplikadong buhay. Yun lang at pinagsarahan na siya ng pinto ni Maristel. Hindi niya rin masisi ang babae kung galit man ito sa kanya. Nasaktan niya ang kaibigan nito. Pero deserve niya ba yun? Ang maiwan ng ganoon na lang? Nilinaw naman niya kay Melody na ito ang pinili niya. Na ito ang mahal niya. At handa siya kahit mawala pa sa kanya ang lahat. Pero anong ginawa nito? Nasa elevator na siya patungo sa parking lot nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Alonzo, ang daddy mo. Nagpapanik na sabi ng mommy niya mula sa kabilang linya. Anong nangyari, mommy? Papunta kami ng ospital ngayon. Bigla na lang nanikip ang dibdib niya. Sang ospital po? Pupunta ako ngayon din. Sa nangyari ay lalo nang bumigat ang problema ni Alonzo sa pamilya. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lang na wala na silang pag-asa na magkabalikan pa ni Melody. Hindi na niya ito hinanap. Pinirmahan na rin niya ang annulment nila at nagpatuloy sa buhay na wala na si Melody. 3 years later. Good morning, Sir Alonzo. Bati kay Alonzo ng empleyadong nakasalubong sa lobby. Good morning too. Sumakay siya sa elevator at napangiti nang makita ang nobya na nag-aabang sa kanyang opisina. Emily, bati niya rito. Ang tagal mo? Reklamo ni Emily. Hindi ko naman alam na narito ka. Natatawang sabi ni Alonzo. Naayos ang lahat ng problema sa pamilya nila at negosyo nang dahil sa mga akwesta. Mahigit 1 taon nang nakakaraan ng makabawi at muling namayagpag ang LVI. Si Emily ang katuwang niya sa lahat ng yun. She offered him friendship during his darkest times. Hindi naman ito ipinilit ang kasal, ngunit pinilit siya nitong papasukin ito sa buhay niya bilang kaibigan. Tinulungan siya nitong makabangon muli. Maging ang abuelo niya ay naabsuelto sa kaso dahil dito at sa pamilya nito. Nang magkaroon sila ng relasyon, totoo na ang damdamin niya para dito. Natutunan niya itong mahalin. Nakilala niya ang tunay na Emily. Isa rin ito sa dahilan kaya nakakangiti na siya muli pagkatapos ng pag-iwan sa kanya ng kanyang ex-wife.
Yeah, their annulment has been granted after 1 year na naglaho si Melody sa buhay niya. And he need to move on and accept their fate. 3rd monthsary natin today. Pagmumukmuk nito, hindi pa rin ito nagbabago. May pagkaisip bata pa rin. Really? Natatawang tanong niya. He was already 36 years old. Awkward na para sa kanya ang mag-celebrate ng monthsary. Yes, bagong-bago ang kanilang relasyon. Kaka-realize niya lang kasing mahal na niya ito. Matyaga rin talagang maghintay si Emily. Nakakainis ka talaga. Sorry na. So, what do you want to do? Ang gusto ko, regalo. Ani Emily sabay irap sa kanya. Noon lang napansin ni Alonzo ang regalong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Tuwing monthsary nila ay may regalo si Emily sa kanya. Okay, I'll buy later. Hindi pa naman tapos ang araw eh. Gusto ko ring manood ng sine. Mag-date naman tayo. Alam mo, mabuti pa nung hindi pa tayo. Madalas tayong lumabas. Ani Emily. Tuloy-tuloy na reklamo na ang kanyang narinig. Ngunit hinayaan na lang niya. Ganoon lang naman si Emily. Imbis na sumagot, ay binasa na lang niya ang mga papeles sa kanyang mesa. You're not even listening to me. Fine, aalis na ako. Maktol pa nito. Susunduin na lang kita sa inyo pagkatapos ng trabaho. No, susunduin kita before 5 p.m. para sure. Kapag hinintay kita, tutubuan na naman ako ng ugat at mamumuti ang mga mata ko pero wala ka pa rin. Napangiti na lang si Alonzo. Madalas talaga ay sumasablay siya sa usapan nila ng babae. Pero napakahaba ng pasensya ni Emily. Samantala, kung si Alonzo ay nakahanap na ng bagong pag-ibig, si Melody naman ay hindi pa. Kamusta si Yael, anak? Nag-aalalang tanong ng mama ni Melody sa kanya. Okay na po ma, bumaba na ang lagnat niya. Mabuti naman kung ganun, nag-alala ako ng husto sa apo kong yan. Sige na, magpahinga ka na. Ako na muna ang titingin kay Yael. Tumango si Melody at naglatag ng kutsyon sa sahig. Antok na siya dahil wala pa siyang tulog mula kagabi. Nang magising siya ay tanghali na. Wala na sa kama ang kanyang anak. Agad na bumaba si Melody at nakita si Yael na kasama si Leroy. Naglalaro ang dalawa. Roy, huwag mong pagurin yan ha. Baka mabinat. Alam mo namang kakagaling lang niya sa sakit. Alam ko po, madam. Pangiinis sa kanya ni Leroy. Naging katuwang niya si Leroy sa pagbabagong buhay sa Siargao. Nagtayo siya roon ng restaurant na may acoustic music show sa gabi, courtesy of Leroy. Doon dinala ni Melody ang perang naipon niya. So far, okay naman. Kumikita naman sila. Tinutulungan siya ng kanyang mga magulang sa restaurant. Ngunit paminsan-minsan lang dahil may sarili ding negosyo ang mga ito. Tindahan ng mga souvenirs at malaking sari-sari store. Akala nga niya ay papatayin siya ng mga magulang niya sa pagdamay niya sa mga ito sa pagtakbo kay Alonzo. Pero sinuportahan siya ng mga ito kahit pa noong malaman niyang buntis siya. Wala na siyang planong ipaalam kay Alonzo ang lahat. Maayos ng lahat sa buhay nito. At sa kanya rin. Kaya dapat na wag na silang makita pa. Napakahirap ng mga unang araw, linggo at buwan na wala ito sa piling niya. Pero kinaya naman niya. Nakayanan nga niyang buhayin ang anak nila na mag-isa lang siya. Kaya wala na siyang hindi pa kakayanin ngayon. Pwede ko bang isama si Yael sa dalampasigan? Tanong ni Leroy maya-maya. Wag muna siguro. Pasalamat talaga si Melody sa pasensya ni Leroy. Parang ito na ang tatay ng anak niya kahit wala naman silang relasyon. Bukas. Oo na, bukas na lang. Thank you. Pagkuwan ay iniwan na niya ang dalawa at pumasok na siya sa restaurant dahil dumarami na ang mga customers. Dahil hindi natupad ni Alonzo ang pangakong panonood ng sine kasama si Emily, ay wala siyang nagawa ng magaya itong mag-out of town pagdating ng weekend. Siargao raw ang gustong puntahan ng babae. Kumain muna tayo. Ani Emily nang may makita itong restaurant. Hindi ko na matiis ang gutom ko. Malayo pa ba ang resort? Medyo, sagot ni Emily.
Ito ang nagmamaneho. Siya naman ang magmamaneho kapag pabalik na sila sa Maynila. Dahil pasahero lang naman si Alonzo, ay wala siyang nagawa nang iparada ni Emily ang sasakyan sa harap ng isang restaurant. At nagulat si Alonzo nang makita ang isang pamilyar na figura roon. Hindi siya makakurap. Wala siyang nagawa kundi ang titigan lang ito sa hindi kalayuan. "Mommy!" Tawag ng isang batang lalaki kay Melody. Kasunod ng batang lalaki ay si Leroy, ang kababata ni Melody. Kilala niya ang lalaki dahil sa mga larawan nito na ipinapakita ni Melody noon sa kanya. "Ang kulit niya. Sabi nang dun muna kami sa bahay dahil busy ka, pero hinahanap ka talaga niya." Dinig niyang sabi ni Leroy kay Melody. Nakangiti si Melody habang nakatingin sa bata at saka tumingin kay Leroy. Mukhang may sasabihin si Melody sa lalaki, ngunit dumaplis ang tingin nito kay Alonzo. At tulad niya, ay mukhang nagulat din ito sa unexpected nilang pagkikita. Ang daming gustong itanong ni Alonzo kay Melody, pero pinigilan niya ang sarili. Wala sila sa tamang lugar, at ayaw niyang gawin yon nang naroon si Emily. "Do you want to go to another restaurant?" Tanong ni Emily sa kanya nang mapansin nito si Melody. "Okay lang ako rito. Ikaw ang iniisip ko. If you're uncomfortable here, pwede naman tayong maghanap ng ibang makakainan." "Kung okay ka lang dito, then let's just stay here. Gutom na rin ako eh." Hindi na niya nakita pa si Melody mula nang lumabas ito sa backdoor ng restaurant, kasama ang bata at si Leroy. Marami agad naglarong tanong sa isip niya. May relasyon kaya ito at si Leroy? Anak ba ng mga ito ang bata? Hindi na tuloy siya masyadong nakapag-concentrate sa pagkain. Pati si Emily ay tila nakalimutan na niyang kasama niya sa mesa. "Hey!" Untag ni Emily sa kanya nang mapuna na tila wala siya sa sarili. "I'm sorry. Ano yun?" "I'm asking you kung nagustuhan mo ang pagkain." Oo." Nakangiting sagot ni Alonzo na sinamahan pa ng pagtango. Pagkatapos nilang kumain ay umalis din agad sila at nagtungo na sa binok nilang hotel. Si Melody naman ay hindi na mapalagay mula pa kanina. "Bakit ka ba natataranta?" Tanong ni Leroy kay Melody. "Sa tingin mo bakit?" Inis niyang tanong sa kaibigan. Nagmamadali siyang binitbit si Yael kanina palabas ng restaurant at iniuwi sa bahay. "Kung ayaw mong ipakilala si Yael sa ama niya, edi wag. Pero sa ginagawa mo, mahahalata niyang guilty ka. Hindi na siguro niya dapat makilala si Yael." "Bakit naman?" "Kasi maayos na ang buhay naming dalawa. Karapatan ng anak mong makilala ang ama niya. Isa pa, Leviste siya. Alam mo bang ibig sabihin nun? Isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa natin ang angkan niya. Hindi ko kayang bigyan si Yael ng sobrang rangyang buhay, pero kaya ko namang ibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Hindi niya kailangan ng mga Leviste, Roy. Kung kailangan ko sila, edi sana noon pa ako nagparamdam kay Alonzo. Ngunit hindi niya yata maikukubli ang katotohanan habang buhay. Dahil kinabukasan ay muli na namang nagtagpo ang landas nila ni Alonzo. O mas tamang sabihin, hinanap talaga siya nito o baka inabangan talaga siya. "Nag-asawa ka na pala ulit," ani Alonzo sa kanya. Nasa gate lang sila at hindi niya ito pinatuloy sa loob ng bahay nila. "Ha?" Nagtatakang tanong niya sa lalaki. "Ay, hindi ba? Sorry, akala ko asawa mo na si Leroy." "Hindi, alam mo namang kapatid lang ang turing ko ron. Ine-enjoy ko ang pagiging single ko ulit." "Ibig sabihin, hindi anak ni Leroy ang batang tumawag sa'yo ng mami kahapon?" Natigilan si Melody. Bakit pa sobrang honest niya? Bakit hindi niya naisip na dapat pala ay sinabi niyang asawa niya si Leroy at anak nila si Yael? Hay, mukhang buko agad siya, hindi pa man sila nagtatagal magkausap. Ang hirap din naman kasing magsinungaling sa lalaking minahal mo ng sobra. Napalunok si Melody. Para siyang may bikig sa lalamunan. Naalala ko, may niluluto nga pala ako. "Paano, Alonzo? Papasok muna ako sa loob." Imbes ay sabi niya sa kausap. Ngunit hindi nakatakas si Melody dahil nahawakan ni Alonzo ang braso niya. And God, it felt so familiar. 3 taon na pero bakit ganun pa rin?
Bakit kilalang kilala pa rin niya ang haplos nito? Ang init ng palad nito. Walang sino man ang nagkaroon ng ganoong epekto sa kanya bukod dito. Matagal na silang hiwalay, pero ramdam na ramdam ng puso niya na mahal pa rin talaga niya ang lalaking ito. May tinatago ka, Melody. Kalmado lang ang pagsasalita nito. Magaan lang din ang pagkakahawak sa braso niya, ngunit hindi niya magawang hilahin ng kamay at lumayo dito. Wala. Paano mo naman nasabi yan? Kilala kita. May tinatago ka sa akin. Umiling si Melody. Wala nga. Sa susunod na magkita tayo, papayag na akong kausapin mo ako ng matagal. Nagluluto kasi talaga ako eh. Pangako? Pangako. Tapos ano? Tataguan mo na naman ako. Mawawala ka na naman ng walang pasabi. Hindi. Bahay ko to eh. Sariling bahay niyo rin yung tinutuloy niyo sa Manila, pero umalis ka pa rin. Hindi na mauulit yun, kasi mahal ko ng lugar na to. Kaya makakaasa kang matatagpuan mo ulit ako dito. Hindi ako naniniwala, Melody. Bakit? Dahil ba galit ka pa rin sa akin? Oo. Pag-amin ni Alonzo. Pero ewan ko kung bakit hindi kita masumbatan ngayon. Akala ko kapag nagkita tayo, sisigawan kita. Tatanungin ng sandamakmak na tanong. Pero hindi ko magawa ngayon. Masaya lang ako na nakita ulit kita. Tinigilan ni Melody ang emosyon. Masusunog na talaga yung niluluto ko. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob na hilahin ng braso palayo kay Alonzo. Pero hindi kita tataguan at pwede mo na akong sumbatan sa susunod na pagkikita natin. Sige na, bye. Tumakbo na si Melody patungo sa loob ng bahay bago pa siya panawan ng hininga. Hindi na niya matiis ang mabilis na tibok ng puso niya at baka ilang segundo pang makikipag-usap niya kay Alonzo ay mayakap na niya ito ng bigla dahil sa sobrang pananabik. Pagbalik ni Alonzo sa hotel ay agad niyang hinanap si Emily. Natagpuan niya ito sa may tabing dagat. Sinabi niya dito ang tungkol sa pag-uusap nila ni Melody. Ang hirap naman niyang palitan. Ani Emily kay Alonzo. Nakaupo sila sa buhanginan at pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ha? Tanong ni Alonzo sa nobya. Ang hirap niyang palitan. Ulit ni Emily sa sinabi. Ilang taon na nakalilipas pero siya pa rin. Emily. Bigkas niya sa pangalan nito. Nakadama siya ng awa sa nobya. Wala kang kailangang sabihin, Alonzo. Ani Emily saka humarap sa kanya. Bakas ang lungkot sa mga mata nito kahit nakangiti ang mga labi. Alam ko, damang-dama kong siya pa rin. Ibinuka ni Alonzo ang bibig, ngunit walang salitang namutawi mula roon. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya magawang magsinungaling. Alam niya ang totoo sa puso niya. Akala ko akin na kahit kalahati ng puso mo, pero hindi pa rin pala. You still love your ex-wife. Sabi pa ni Emily. At ayoko nang maging hadlang na naman sa inyong dalawa. Hindi ka naman naging hadlang. Akong nagtago sa kanya noon. Ako ang may kasalanan. Ako ang duwag. Kaya nauwi kami sa ganitong sitwasyon. Well, I'm giving you the chance to redeem yourself. Go, chase your happiness while I'm being generous, Alonzo. Emily. Sige na. Kung hindi mo pipiliin ang maging masaya dahil feeling mo in debt ka pa rin sa akin at sa pamilya ko, mas masasaktan ako. I'm sorry. Sinserong sabi niya kay Emily. Akala ko talaga tapos na ang chapter ni Melody sa buhay ko. But you met again. Minahal kita. Alam mo yan pero hindi kasing tindi na pagmamahal mo sa kanya. Putol ni Melody sa sinasabi niya. Sige na, puntahan mo na siya. Nagkita kayo ulit. Baka sign yun na pwede pa ang second chance para sa inyong dalawa. Pero, paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Makaka-move on din ako. At huwag mo na ring alalahanin ang sasabihin ng pamilya ko. I can explain to them. Niyakap ni Alonzo si Emily. Naaawa man siya rito, ngunit nananaig talaga ang pagmamahal niya at pananabik na muling makasama si Melody. Sige na, Alonzo. Go on. Mauuna na ako pa uwi sa Manila.
Sa tingin ko'y may dahilan ka para manatili dito. Salamat, Emily. Salamat sa lahat-lahat. Hangad ko na matagpuan mo rin ang lalaking kayang higitan o tapatan ng pagmamahal mo. Nang gabi ding iyon ay bumalik na si Emily sa Manila. Masakit man ang puso, ngunit alam nitong kailangan nitong magparaya. Kinabukasan, halos maloka si Melody nang makitang wala si Yael kung saan niya ito iniwan. Iniwan niya saglit ang bata para kumuha ng bimpo at paglabas niya ng bahay ay bukas na ang gate. Ang buong akala niya ay nakalak yun. Patakbong tinungo niya ang gate at napakapit sa dibdib nang makita si Yael. Kalong ito ni Alonzo. Diyos ko, Yael! Aniya saka kinuha ang anak. Kakalabas niya lang ng gate ng kalungin ko. Ani Alonzo, bakit mo naman hindi nilalak ang gate? Delikado pa naman ang panahon ngayon. Sermon pa sa kanya ng lalaki. Akala ko nakalak eh. Akala? Paano kung nawala ang bata? Well, hindi naman siguro. Safe naman dito sa lugar namin at magkakakilala kami magkakapit-bahay dito. Kahit na, paano kung may mapadaan na dawi dito at makitang nag-iisang anak mo? Teka nga, bakit ka ba narito? Para ba sermonan ako? Hindi. Lumambot ang ekspresyon ni Alonzo. Actually, tinawagan ko tong anak mo kaya siya lumabas. Ayaw pa nga niya eh. Sinabi ko lang nakilala mo ko. So bakit ka nga narito? Dahil gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Hindi mo ba ako papatuloyin? May pagdadalawang isip na pinatuloy ni Melody si Alonzo. Akala ko ba may sasabihin ka? Untag ni Melody sa lalaki nang hindi naman ito nagsasalita nang patuloyin niya sa bakuran nila. Can we start over again? Tanong ni Alonzo na ikanabigla niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kasama mo rito si Emily tapos tatanungin mo ako ng ganyan? Baliw ka na ba? We already broke up. Ano? Hindi ka raw niya kayang palitan sa buhay ko at sa puso ko. Yun din ang akala ko noon. Pero wala pala talagang pwedeng pumalit sa'yo. Sabi mo hindi mo asawa si Leroy at ine-enjoy mong pagiging single. Kung ganon, pwede ba akong manligaw ulit sa'yo? Nais matawa ni Melody. May anak na sila, pero bakit kinikilig siya na parang noong unang beses silang nagkakilala? Manligaw? Oo sana. May anak na ako. Walang problema. Mabilis na sagot ni Alonzo. I can treat your son like he's mine. Natawa na ng tuluyan si Melody. What's funny, Melody? Seryoso ako. Kunot ang noong tanong ni Alonzo sa kanya. Dapat lang na ituring mong sayo ang anak ko, dahil anak mo naman talaga siya. Natigilan si Alonzo. Seryoso ka ba? Abay, magpa-DNA testing ka para sigurado ka. I don't have to do that. Kapag sinabi mong anak ko siya, period. Hindi, gagawin natin yun para walang masabi ang pamilya mo. Teka, ito na naman tayo. Baka naman kapag nagaya ka magpakasal uli, itatago mo na naman ako. Kami ng anak ko. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun, mahal. I'm really sorry kung naging duwag ako noon. Pinagsisihan ko yun ng gusto mula nang iniwan mo ko. Napilitan akong pirmahan ang annulment natin. Dahil alam ko rin na yun ang gusto mo. At gusto mo ng tahimik na buhay. Pero maniwala ka na mahal pa rin kita. I tried to move on at pinag-aralang mahalin si Emily. But here I am now, in front of you. Dahil tama si Emily. Marahil ay binibigyan nga tayo ng Diyos ng ikalawang pagkakataon, mahal. Nakagat ni Melody ang pang-ibabang labi. Bakit ba napakarupok niya? Tinawag lang siyang mahal nito ay bibigay na naman siya. Kahit bawiin pa nila ang LVI sa akin, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama ka at ang anak natin. Babawi ako sa lahat ng pagkakataon na wala ako sa buhay niyo. Patawarin mo ako, Melody. Sa lahat-lahat. Gusto ko pang hanapin ka noon, pero kinailangan din ako ng pamilya ko. Alam ko kung anong nangyayari, kaya hindi mo na kailangan mag-explain. Pinili ko rin namang lumayo at manahimik para hindi ka na mahirapan eh. Ang daya mo naman.
Alam mo kung anong nangyari sa akin, pero wala akong kamalay-malay, iniluluwal mo na pala ang anak natin. Ang anak nating made in the USA. Galing mo ha, talagang sinadya mong makaubuo tayo ng last vacation natin, no? Pabirong sabi niya pa kay Alonzo. I don't know, pero siguro talagang nakaplano ng ibigay sa atin ang pangarap nating anak. At mabuti na lang kamo at hindi niya naranasan na itago mo. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan, mahal. Magpakasal tayo ulit at hayaan mo akong bumawi. Pagkatapos nating magpaanal, kasal ulit? Hindi na ako papayag na magpaanal ulit tayo. Buuin natin ang pamilya natin, mahal. Yael needs a father. Papayag ka bang manirahan dito? Simple, tahimik, mabagal ang oras. Kahit saan, basta kasama ko kayo. So, ano? Will you marry me again? Tumango si Melody. Bakit pa ba siya mag-iisip? Mahal niya ang lalaking ito at ama ito ng anak niya. Yes, I will marry you again. Tuwang-tuwang niyakap siya ni Alonzo. Nakapagitan sa kanila si Yael, ngunit nadampian pa rin ito ng halik ang kanyang labi. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita, Alonzo. Kahit kailan hindi yun kumupas. Hinalikan siya nitong muli at saka kinarga ang anak nila at pinagahalikan din ito sa muka. Matutuwa si na mami kapag nalaman nila to. Diskumpiyado si Melody sa sinabi ni Alonzo, ngunit hindi pala ito nagkakamali. Bago pa lumabas ang resulta ng DNA testing, ay tinanggap na ng mga ito si Yael bilang apo. Xerox copy raw ni Yael si Alonzo noong baby pa ito. Hindi rin sila natuloy sa paninirahan sa Siargao dahil hindi binawi ng lolo ni Alonzo ang LVI. Wala na raw fit na mag-manage ng korporasyong yon, kundi ito lang, ayon sa mga board of directors. Hindi daw pwedeng ipagkatiwala kay Arthur ang kumpanya dahil hilaw pa ito pagdating sa pagmamanage ng negosyo. Pero masaya si Alonzo at Melody nang mabalitaan na nagkakamabutihan na si Arthur at Emily. At sa wakas, makalipas ang ilang buwan, ginanap na ang pangalawang kasal ni Alonzo at Melody. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na patago. Marami silang inibitahan dahil nais na nilang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano nila kamahal ang isa't isa.